Isang magandang balita, muling nagbigay ng detalye ang kampo nitong sina Naoya Inoue patungkol sa kasado ng laban nito para sa isang tune-up fight sa pagtatapos ng taong 2026. Ang naturang tune-up fight na pagkasunduan initially nagagawin sa featherweight division na kung saan ay sa last minute daw ng kontrata nagkaroon ng pagbabago at ang pagkasunduan na sa super bantamweight na lamang o sa 122 limit gagawin ang naturang laban nitong si Inoue. Ganoon pa man ay hindi pa po pinangalanan ng kampo nitong si Naoya Inoue kung sino ang naturang fighter na makakalaban nito bilang isang tune-up fight. Well, kung titingnan po yung pattern ay mainit ang matchup na gustong may kasa ng mga Japanese boxing fans. Kung saan itong si Cuadro Alas ay isang magandang timing para makalaban bilang isang tune-up fight nitong si Inoue. Ganun pa man, ito po yung perspective lamang ng mga Japanese boxing fans. Dahil karamihan po sa mga Filipino boxing fans ay naniniwala tayo na itong si Cuadro Alas na ang unang makakapagbigay ng talo dito kay Inoue. Tumataas yung tsansa na itong si Cuadro Alas ang tinutukoy ng kapo nitong si Naoya Inoue na magsisilbing kanyang tune-up fight. Dahil kung titignan po, itong si Cuadro Alas ay lumalaban po sa dalawang division, sa featherweight at sa super bantamweight. Yung tinutukoy po na adjustment sa last minute ng kapo nitong si Naoya Inoue ay marahil ay patungkol din dito kay Cuadro Alas. Isa sa mga problema yung pagkuha ng timbang sa super bantamweight division ng ating kababayan. Marahil ay isa itong estratehiya pangpigain itong si Cuadro Alas sa super bantamweight division. Umaasa ang kampo nitong si Naoya Inoue na mababawasan po yung performance level nitong si Cuadro Alas. Dahil ito ay maglalaan ng mas mahabang panahon sa pagkuha pa lamang ng timbang sa super bantamweight division. Bakit natakot sa akin si Naoya Inoue? That's why.